Ang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng malawak na penthouse. Isang mamahaling florera na minsan ay naging sentro ng kanilang sala, ngayon ay pira-pirasong nakakalat sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Hindi ininda ni Alejandro Del Fierro ang sakit mula sa maliit na hiwa sa kanyang palad. Mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa loob, isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang dibdib. Walang laman ng penthouse, masyadong malinis, masyadong tahimik. Ang tanging naiwan na lang ay ang bahagyang amoy ng pabango ni Isabel. Isang pabangong dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay parang lason na sumasakal sa kanya. Kahapon lang, puno ng buhay ang lugar na ito. Puno ng mga plano, puno ng mga pangako. Ngayon, ang tanging naririnig na lang niya ay ang paulit-ulit na salita ni Isabel sa kanyang isipan. Hindi ko na kaya, Alex. Pagod na akong maghintay sa isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Isang malamig at maikling paalam. Pagkatapos ng 5 taon, iyon lang ang naiwan sa kanya. Isang piraso ng papel na may sulat kamay at isang aparador na walang laman. At ang pinakamasaklap sa lahat, nawawala rin ang singsing. Ang singsing na pamana pa ng kanyang lola. Ang simbolo ng isang pangakong hindi na kailanman matutupad. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone at halos ibato niya rin ito sa pader. Ngunit nakita niya ang pangalan ng pribadong investigador na si Mang Tonyo. Agad niya itong sinagot. Ang boses ay magaspang at walang pasensya. Ano na? Sir Alex, may balita na po ako. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang singsing po. Naisanla. Napatiimang bagang ni Alex. Saan? Sa isang sanglaan sa Quiapo, sir. Nakuha ko na rin po ang kopya ng CCTV at ang pangalan ng nagsanla ayon sa ID na ginamit niya. Amara Santos. Isang pangalang hindi niya kilala. Isang estranghero. I-send mo sa akin ang lahat ng detalye. Utos ni Alex, ang bawat salita ay may bigat ng galit. Address, lahat. Pagkatapos ng tawag, hindi na nag-aksaya ng panahon si Alex. Hinablot niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng gusali. Hindi man lang nilingon ang nagkalat na bubog sa sahig. Ang sakit ng kanyang puso ay napalitan ng isang bagong damdamin. Isang nag-aapoy na pagnanais na makahanap ng mapagbubuntunan ng kanyang galit. Mabilis niyang tinahak ang kahabaan ng EDSA. Bawat busina ng mga sasakyan ay parang gatong na nagpapalakas sa apoy sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang malamig at marangyang mundo sa Bonifacio Global City, tinungo niya ang magulo at masikip na kalye ng Quiapo. Madali niyang nahanap ang sanglaan, isang maliit na pwesto na napapaligiran ng ingay at magulong mga tao. Walang anumang paggalang, ipinakita ni Alex sa may-ari ang litrato ng singsing. Ang babaeng nagsanla nito, malamig niyang sabi. Kailangan ko ang address niya. Nanginginig na ipinakita ng may-ari ang logbook. Doon, nakasulat ang pangalan at address. Amara Santos. Tumugma ito sa impormasyong ibinigay ni Mang Tonyo. Sa likod ng isip ni Alex, may isang maliit na boses na nagsasabing maaaring may ibang paliwanag. Ngunit nilunod ito ng kanyang galit. Para sa kanya, simple lang ang lahat. Isang babae ang nagnakaw ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Sa panahong pakiramdam niya ay nawala na ang lahat at hindi niya iyon palalampasin. Sinundan niya ang address hanggang sa isang makitid na eskinita. Ang amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw at ang halakhak ng mga batang naglalaro sa kalye ay sumalubong sa kanya. Ibang-iba ito sa mundong kanyang ginagalawan. Dito, ang buhay ay simple at magulo. Para kay Alex, ito ay isang lugar para sa mga taong desperado. Mga taong kayang gumawa ng lahat para sa pera. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa dulo ng kalye
na agad nakakuha ng atensyon mula sa mga tsismosang kapitbahay. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na bahay, isang maliit na apartment na gawa sa kahoy at yero. At doon, sa labas ng bahay nakita niya ito. Isang babae. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakatali lang sa isang magulong messy bun. Pawis ang kanyang noo habang nagwawalis sa harap ng kanilang pinto. Mukha siyang pagod. Mukha siyang ordinaryo. Siya na ba yon? Ganito lang? Isip ni Alex puno ng pag-aglahi. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Naramdaman ng babae ang kanyang presensya at lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Alex ang pagtataka sa mga mata nito at marahil ay isang pahiwatig ng takot. Amara Santos? Tanong na niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Tumango ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Opo, ako nga po. Sino po sila? Hindi sumagot si Alex. Sa halip hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Naramdaman niya ang pagkabigla at pagpupumiglas nito. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Sigaw ni Ara, ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay lumabas pa ng kanilang mga bahay. Ngunit walang sino man ang nangahas na lumapit. Ang anyo ni Alex, matangkad, makisig, ngunit may dilim sa kanyang mga mata, ay sapat na upang takutin ng sino man. Sumama ka sa akin, mariin niyang utos. Hinihila ito palayo sa kanyang bahay. Hindi po ako sasama sa inyo. Wala po akong kasalanan. Sir, ano po ba ito? Pagmamakaawa ni Ara, habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Ngunit ang lakas niya ay walang panama sa lakas ni Alex. Walang hirap niya itong kinaladkad patungo sa kanyang sasakyan. Pinagbuksan niya ito ng pinto sa passenger side at halos itulak papasok. Bago pa man makabawi si Ara, mabilis na isinara ni Alex ang pinto at umikot para pumasok sa driver's seat. Sir, parang awa na niyo na. Hindi ko po maintindihan. Umiiyak na, sabi ni Ara. Saan niyo po ako dadalhin? Hindi siya pinansin ni Alex. Pinaandar niya ang makina at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Mabilis niyang pinaatras ang sasakyan at walang lingon-likod na umalis. Iniwan ang mga nagtatakang kapitbahay. Sa buong biyahe, walang tigil sa pag-iyak si Ara. Nagtanong siya ng nagtanong, nagmakaawa. Ngunit si Alex ay nanatiling parang isang estatwang bato. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Nang makarating sila sa basement parking ng kanyang condominium, kinaladkad niya ulit palabas si Ara. Dinala niya ito sa elevator at pinindot ang button para sa penthouse. Ang tanging maririnig lang sa loob ng elevator ay ang mga hikbi ni Ara. Pagbukas ng pinto ng elevator, dire-diretso sila sa unit niya. Ipinasok niya ang susi, binuksan ang pinto, at marahang itinulak si Ara papasok sa malawak na sala. Napatayo lang si Ara sa gitna. Nanginginig, habang tinitingnan ang karangyaan ng lugar. Ang matataas na bintana na may tanawin ng buong syudad, ang mga modernong kasangkapan, ang mga piraso ng nabasag na florera sa sahig. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Isang malakas na click ang sumunod, ang tunog ng kandado. Humarap siya kay Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Si Alex ay nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Malamig at dahan-dahan, nagsalita siya. Ang bawat salita ay parang isang hatol. Mula ngayon, dito ka titira hanggang sa mabayaran mo ang ninakaw mo sa akin. Napakapit ng mahigpit si Ara sa laylayan ng kanyang duster habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sinusubukang unawain ang karangyaan sa kanyang paligid. Ang bawat sulok ng penthouse ay sumisigaw ng yaman.
Isang yaman na ngayon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Ngunit ang ganda ng lugar ay hindi nakabawas sa takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na biglang ikinulong sa isang napakagandang hawla. Hindi po ako magnanakaw, mahinang sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang tiyo ko po. Si Tito Boyet. Siya po ang nagsanla ng singsing. May problema lang po siyang pinagdadaanan. Pero ibabalik din po namin yon. Pangako po. Humarap sa kanya si Alejandro Del Fierro. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang awa. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tiyo, yan ba ang palusot ninyo ngayon? Huwag mo akong daanin sa mga drama mo, Miss Santos. Narinig ko na ang lahat ng klase ng kwento mula sa mga taong katulad mo. Lumakad siya palapit at kusa namang napaatras si Ara. Bawat hakbang niya palapit ay parang isang dagok sa dibdib ni Ara. Wala akong pakialam sa tiyo mo. Wala akong pakialam sa mga problema ninyo. Sabi niya, ang bawat salita ay mababa at puno ng diin. Ang tanging alam ko lang, isang bagay na pagmamay-ari ko ang kinuha ninyo at babayaran mo yon. Pumunta siya sa isang drawer at may kinuha mula roon. Inihagis niya ito sa sofa malapit kay Ara. Isang mumurahing cellphone. Iyan ang gagamitin mo. Isang beses sa isang araw, pwede mong tawagan ang pamilya mo para makahingi ka ng perang pambayad sa akin. Bukod doon, hindi mo gagamitin yan. Itinuro niya ang isang pinto. Doon ang kwarto mo. Huwag kang lalabas dyan, maliban na lang kung may iuutos ako. Huwag kang hahawak ng kahit ano. At huwag mong susubukang tumakas. Pagkatapos noon, tinalikuran na niya si Ara na parang isa lamang itong kasangkapan na inilagay sa isang sulok. Pumasok siya sa isa pang silid, marahil ang kanyang opisina at malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Ara sa gitna ng malawak na sala. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kwartong itinuro sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, isang malambot na kama at malinis na banyo ang tumambad sa kanya. Mas maganda pa ito sa buong apartment nila. Ngunit habang nakatayo siya roon, pakiramdam niya ay lalo siyang naging maliit at kaawa-awa. Isinara niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Doon, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang mumurahing cellphone at nanginginig na tinawagan ang numero ng kanyang Tito Boyet. Nag-ring ito. 1, 2, 3. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit, ngunit wala pa rin. Ang bawat pag-ring na walang sagot ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay pinabayaan na siya. Ipinamigay. Ipinagkanulo. Napayuko na lang siya at niyakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaan ang mga hikbi na yumanig sa kanyang buong katawan hanggang sa makatulugan niya ang sakit. Kinabukasan, nagising si Ara sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit niyang nakalimutan kung nasaan siya. Sa isang sandali, inakala niyang nasa sarili siyang kwarto na ang sikat ng araw ay nanggagaling sa maliit na butas sa kanilang bubong. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang puting kisame at isang eleganteng chandelier ang kanyang nakita. Mabilis na bumalik ang lahat. Ang paghila sa kanya, ang malamig na titig ng lalaki, ang pagsara ng pinto. Bumangon siya at naramdaman niya ang kumakalam niyang sikmura. Kahapon pa siya huling kumain. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng kwarto. Ang buong penthouse ay tahimik, ngunit may liwanag na nagmumula sa ilalim ng isa pang pinto. Marahil ay opisina yon ng lalaki. Maingat siyang naglakad. Ang bawat hakbang ay halos walang tunog sa makintab na sahig. Natatakot siyang baka sa kaunting ingay lang ay magising ang halimaw
na nagkulong sa kanya. Nakita niya ang kusina, malawak, moderno, at kumpleto sa gamit. Parang isang panaginip para sa isang tulad niyang mahilig magluto. Habang naghahanap siya ng kahit isang basong tubig, bigla siyang napatigil ng marinig ang isang malakas na boses mula sa loob ng opisina. Anong ibig mong sabihin na wala pa ring pagbabago? Binabayaran kita para ayusin ang restaurant, hindi para panoorin itong malugi. Iyon ang boses ni Alejandro Del Fierro. Puno ito ng galit at pagkadismaya. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Kung hindi mo kayang itaas ang sales sa loob ng isang linggo, maghanap ka na ng ibang trabaho. Lahat kayo. Narinig ni Ara ang isang malakas na kalabog na para bang may ibinato o sinuntok sa pader. Napaurong siya, ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis. Sa kabila ng kanyang takot, may ibang damdamin na umusbong sa kanya. Isang pahiwatig ng pag-unawa. Ang lalaking ito, ang halimaw na kumulong sa kanya, ay may sarili rin palang mga problema. Isang restaurant na nalulugi. Natahimik muli ang paligid. Hindi alam ni Ara kung ano ang gagawin. Mananatili ba siyang nagugutom sa kanyang kwarto o susubukan niyang maghanap ng pagkain? Sa huli, nanaig ang kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator at nakita itong puno ng mga mamahaling sangkap, mga imported na karne, mga gulay na hindi niya madalas makita sa palengke. Ngunit ang hinanap niya ay ang mga simpleng bagay lang, bawang, sibuyas, toyo, suka. Nang makita niya ang mga ito, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Kumuha siya ng isang maliit na kaserola at nagsimulang magluto. Ang mahinang paggisa ng bawang at sibuyas ay lumikha ng isang pamilyar na tunog sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng penthouse. Nagluto siya ng adobo, ang tanging ulam na kaya niyang gawin sa mga sangkap na nakita niya. Ang halimuyak nito, isang pinaghalong alat, asim at tamis, ay unti-unting kumalat sa buong lugar. Ito ang amoy ng tahanan. Isang amoy na taliwas sa malamig at walang buhay na atmosfera ng penthouse. Nang maluto na ito, kumuha siya ng kanin at nagsimulang kumain ng tahimik sa isang sulok ng kusina. Bawat subo ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya namalayan na bumukas na pala ang pinto ng opisina. Anong ginagawa mo? Napaigtad si Ara sa biglaang tanong. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang plato. Nandoon si Alejandro, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang muka ay gusot na gusot. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sa pagkain sa kanyang plato. Sir, pasensya na po. Nagutom lang po ako. Nanginginig niyang sabi. Lumakad si Alex palapit. Inaasahan na ni Ara ang sigaw, ang panibagong galit. Ngunit sa halip, huminto ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ulam na niluto ni Ara. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumukunot na para bang may inaamoy siyang isang bagay na matagal nang kinalimutan. Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang magluto dito? Malamig pa rin ang kanyang boses, ngunit nawala na ang matinding galit na narinig ni Ara kanina. Wala po. Pero hindi ko na po natiis ang gutom, sagot ni Ara. Napayuko. Hindi umimik si Alex. Kumuha siya ng isang tinidor at bago pa man makapag-react si Ara, kumuha siya ng kaunting adobo mula sa kaserola at tinikman ito. Napatigil si Ara sa paghinga habang pinapanood ang reaksyon nito. Nang isubo ni Alex ang pagkain, bigla siyang natigilan. Napapikit siya ng mariin. Ang kanyang panga ay nagtiim na para bang may isang alaalang biglang bumalik. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang bagay na mas malambot. Isang bagay na puno ng kalungkutan bago ito muling naging kasing tigas ng bato. Ibinaba niya ang tinidor
ng may kaunting ingay. Hindi siya tumingin kay Ara, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. Saan mo natutunang magluto ng ganito? Ito na ang pagkakataon ni Ara. Kahit nanginginig sa takot, nilakasan niya ang kanyang loob. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Sir, marunong po akong magluto. Hayaan niyo akong magtrabaho sa restaurant niyo para bayaran ang utang ko. Isang mapanuyang halakhak ang unang naging tugon ni Alejandro sa alok ni Ara. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang babaeng kinuha niya mula sa isang eskinita, isang magnanakaw na magtatrabaho sa kanyang fine dining restaurant. Ang Fieros, na ipinangalan pa sa kanyang apelido, ay simbolo ng kanyang dugo't pawis. Hindi niya hahayaang tapak-tapakan lang iyon ng kahit sino. Huwag kang magpatawa. Malamig niyang sabi, kahit na ang lasa ng adobong niluto nito ay nananatili pa rin sa kanyang dila. Isang lasang pamilyar. Isang lasang nagpapaalala sa kanya ng mga panahong gusto na niyang kalimutan. Ang adobo ng kanyang ina. Ganoong-ganoon ang timpla. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Ang mga alaala ay kahinaan. At sa mga panahong ito, hindi niya kayang maging mahina. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Dagdag niya, tatalikuran na sana ito para bumalik sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man siya makahakbang, muling nag-ring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng restaurant manager niya si Rico ang lumabas sa screen. Walang gana niya itong sinagot. Sir Alex, masamang balita po. Bungad ni Rico. Ang boses ay puno ng pag-aalala. 2 na po sa mga chef natin ang nag-resign. Sumama na po sila kay Chef Bernard na lumipat sa restaurant ni Mr. Tan. Napatiim ang bagang ni Alex. Si Miguel Tan, ang kanyang karibal mula pa noong kolehiyo. Hindi lang sa negosyo, kundi sa lahat ng bagay. At sir, dugtong ni Rico, wala na po tayong natanggap na reservation para sa buong linggo. Blanko po ang listahan natin. Pagkababa niya ng telepono, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, ang mga pader ng kanyang perpektong penthouse ay unti-unting bumabagsak. Ang kanyang kumpanya sa arkitektura ay matatag. Ngunit ang Fieros, ito ang kanyang passion project. Ang kanyang paraan para patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang bumuo ng isang bagay na masaya at matagumpay, hindi tulad ng pamilyang kanyang kinalakihan. At ngayon, unti-unti rin itong nawawala sa kanya. Muli siyang lumingon kay Ara. Nakatayo pa rin ito sa kusina, nakayuko, mukhang maliit at talunan. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito kanina. Nakita niya ang husay sa mga kamay nito. Wala na siyang ibang pagpipilian, wala nang matitira sa kanya kung hindi siya gagawa ng isang bagay na desperado. Sige, bigla niyang sabi, at nakita niya ang pag-angat ng ulo ni Ara, ang gulat sa mga mata nito. Pero huwag mong isipin na madali ito. Babala niya. Isa itong pagsubok. Dadalhin kita sa restaurant. Magluto ka. Kapag nagustuhan ng manager ko ang luto mo, pag-iisipan ko. Pero kapag pumalpak ka, doble ang babayaran mo sa akin. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong sumagot. Magbihis ka. Bibigyan kita ng 10 minuto. Ang biyahe papunta sa Fieros ay puno ng tensyon. Tahimik lang si Ara sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, na para bang namamangha sa mga nagtataasang gusali. Napansin ni Alex na ang suot nitong damit ay malinis, ngunit halatang lumana. Muli, naramdaman niya ang isang pitik ng kung ano, awa. Inis, mabilis niya itong binaliwala. Nang pumarada sila sa harap ng restaurant, kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ni Ara. Ang Fieros ay isang obra maestra ng modernong arkitektura, disenyo mismo ni Alex. Gawa sa salamin at bakal, mukha itong matatag at elegante. Ngunit sa loob, ang pakiramdam ay parang isang libingan. Wala ni isang customer. Ang mga waiter ay nakatayo lang sa mga sulok, nagbubulungan.
Ang dating masiglang ambience ay napalitan ng isang malungkot na katahimikan. "Rico!" tawag ni Alex. Agad na lumapit ang manager, isang lalaking nasa mid-40s. Nagulat ito nang makita si Ara sa likod ni Alex. "Siya si Ara," maikling sabi ni Alex. "Gusto niyang magtrabaho dito. Hayaan mo siyang gumamit ng kusina. Tikman mo ang lulutuin niya. Sabihin mo sa akin ang totoo kung may kwenta ba o wala." Dinala sila ni Rico sa kusina. Isang malawak at kumpletong pasilidad. Ngunit kulang sa init at sigla. Nandoon ang natitirang head chef, si Chef Bernard, isang mayabang na lalaki na mas matanda sa kanila. Nang makita ni Chef Bernard si Ara, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa nang may pag-insulto. "Ito? Magluluto dito?" tanong ni Chef Bernard. Hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang pangmamata. "Mukhang katulong lang to na naligaw." Hindi umimik si Ara, ngunit nakita ni Alex ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang pag-igting ng kanyang mga kamay. "Gawin mo na ang dapat mong gawin," malamig na utos ni Alex kay Ara, bago siya umupo sa isang sulok para magmasid. Hinihintay niyang mapahiya ito. Hinihintay niyang mapatunayan na tama ang kanyang hinala. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Ang babaeng mukhang mahiyain at takot kanina ay tila nag-iba ng anyo pagtapak sa kusina. Inilibot niya ang kanyang mga mata, sinisiyasat ang bawat kagamitan. Pagkatapos, parang isang general, nagsimula siyang mag-utos sa mga kitchen staff na natitira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Pakiabot ng salmon belly. Kailangan ko rin ng sariwang sampalok, kamatis, at labanos." Nagsimula siyang kumilos ng may bilis at kasanayan na ikinagulat maging ni Alex. Ang paraan ng paghawak niya sa kutsilyo, ang galing ng kanyang mga hiwa, ang atensyon niya sa detalye, lahat ay nagpapakita ng isang profesional. Nagluto siya ng sinigang na salmon belly sa miso. Isang simpleng pagkaing Pilipino, ngunit ang paraan ng paghahanda niya dito ay iba. May sining, may puso. Ang halimuyak ng sabaw ay unti-unting pumuno sa kusina. Ito ay isang amoy na nagpapagutom, isang amoy na nang-aakit. Ang mga staff na kanina ay nagdududa ay napalapit. Ang kanilang mga mata ay bilog sa paghanga. Maging si Chef Bernard ay natahimik. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagtataka. Nang matapos, inilagay niya ito sa isang mangkok ng may eleganteng presentasyon. Inilapag niya ito sa harap ni Rico at isa pang maliit na mangkok sa harap ni Alex. Nang tikman ito ni Alex, napatigil siya. Ang asim ng sampalok ay perpekto. Ang alat ng miso ay banayad. Ang salmon ay napakalambot na halos matunaw sa kanyang bibig. Hindi lang ito pagkain, ito ay isang kararanasan. May passion, isang bagay na matagal nang nawala sa Fieros. Bago pa man siya makapagsalita, isang waiter ang nagmamadaling pumasok sa kusina. Ang mukha ay namumutla. "Sir Alex! Sir Rico! May problema po tayo." "Ano yon?" Inis na tanong ni Alex. "Si Anton Ocampo, sir. Yung food critic. Kakapasok lang po niya." Napatayo si Alex. Si Anton Ocampo ang pinakakilalang food critic sa bansa. Isang salita lang mula sa kanya ay maaaring magtayo o magwasak ng isang restaurant. "At sir," dogtong ng waiter, ang boses ay nanginginig. Hinahanap niya yung bagong chef at gusto niyang tikman kung ano man niyang mabangong niluluto niyo. Hindi inaasahan ni Ara na sa gitna ng kanyang takot at pag-aalala ay may umusbong na kakaibang damdamin, ang kagalakan sa kusina. Sa sandaling narinig niya ang pangalan ni Anton Ocampo, isang hindi mapaliwanag na lakas ang bumalot sa kanya. Hindi ito oras para matakot. Ito ang kanyang pagkakataon. "Anong gusto niyong ipahanda sa akin?" tanong niya kay Rico. Ang kanyang boses ay kalmado na. "Kahit ano, Ara," sagot ni Rico.
Ang pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ang importante, matikman na niya ang kakaibang luto mo. Binalingan ni Ara ang mga kitchen staff. Kailangan ko ng sariwang isda, tilapia o lapu-lapu at mga sangkap para sa sinigang, mabilis. Nagtaka ang mga staff, ngunit ang autoridad sa kanyang boses ay sapat para kumilos sila ng mabilis. Maging si Chef Bernard ay tila napako sa kanyang kinatatayuan, gulat sa pagbabago ng aura ni Ara. Napansin ni Ara si Alejandro na nakatingin sa kanya mula sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya natakot. Sa halip, pakiramdam niya ay mayroon siyang dapat patunayan. Nagsimula siyang kumilos. Ang bawat chop ng kutsilyo, ang bawat paghalo sa kawali, ay puno ng kanyang passion. Nagpasya siyang gumawa ng isang pinaputok na isda. Isang buong isda na pinuno ng iba't ibang gulay at herbs, binalot sa dahon ng saging at inihaw. Simple lang ito. Ngunit kapag niluto ng may pagmamahal, isa ito sa pinakamasarap. Habang nagluluto siya, naramdaman niya ang init ng apoy, ang amoy ng sariwang isda, at ang paghahalo ng iba't ibang aroma. Ito ang mundong kanyang kinagisnan, ang mundong kanyang minahal. Nang matapos, maingat niyang inilagay ang inihaw na isda sa isang plato na may kasamang sausawan ng toyo mansi at sili. Iniabot niya ito kay Rico. Ihain mo yan. Utos niya. Ang kanyang tingin ay matapang. Siguraduhin mong mainit. Ilang minuto ang lumipas na parang isang oras. Ang bawat isa sa kusina ay naghihintay. Ang kanilang hininga ay pigil. Nakikita ni Ara ang pag-aalala sa mukha ni Rico at maging sa mga mata ni Alejandro. Maya-maya, bumalik si Rico at ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng tuwa. Ara, Sir Alex, nagustuhan niya. Hindi lang nagustuhan, halos naubos niya. Pinuri niya ang bawat sangkap, ang lasa, ang presentasyon. Gusto niya pang makilala ang chef. Napangiti si Ara, isang ngangiting matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin siya kay Alejandro at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang nangiti sa labi nito. Isang nangiting hindi niya akalaing makikita niya mula sa lalaking ito. Hindi ito malawak na ngangiti, ngunit sapat na para magkaroon ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Nagsimulang kumalat ang balita. Kinabukasan isang napakagandang review mula kay Anton Ocampo ang lumabas sa kanyang blog at mga pahayagan. Pinupuri ang hidden gem na natagpuan niya sa Fieros at binibigyang diin ang puso at kaluluwa ng bagong cuisine nito. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang mga customers sa Fieros. Muling nabuhay ang restaurant. Ang mga waiter ay abala. Ang kusina ay puno ng sigla. Si Ara ay nagtatrabaho ng walang humpay, nagtuturo sa mga staff, nagluluto ng may pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng ito, naging magkasama si Ara at Alejandro. Hindi man sila nag-uusap ng personal na bagay, ngunit sa bawat operasyon ng restaurant, naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo nito. Hindi na gaanong matalim ang kanyang mga utos. Minsan, nakikita niya itong nakatitig sa kanya ng matagal na para bang may malalim itong iniisip. Isang gabi, matapos ang isang napakabigat na araw sa restaurant, sila na lang ang naiwan sa penthouse. Pagod na pagod si Ara. Halos makatulog na habang nakaupo sa sofa. Napanood niya ang pag-alis ni Alejandro mula sa kusina at pumasok ito sa kanyang kwarto. Napapikit na lang siya. Hinihintay ang dilim. Ngunit nagulat siya nang biglang naramdaman niya ang isang bagay na mainit at malambot na tumakip sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang makapal na kumot. Nakita niya si Alejandro, nakatayo sa harap niya. Hindi ito umimik, hindi ito ngumiti. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Ara ang isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Matagal silang nagkatinginan.
Ang tibok ng puso ni Ara ay bumilis. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Dahan-dahan, tinalikuran siya ni Alejandro at pumasok sa kanyang kwarto. Iniwan si Ara na mayroong kakaibang pakiramdam. Ang init ng kumot, ang tingin sa kanyang mga mata. Siguro, hindi siya ganoon kasama. Sa susunod na araw, bumalik siya sa restaurant na may panibagong lakas at pag-asa. Buo ang kanyang loob. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng Fieros, isang figura ang nakatayo roon. Nakasuot ng isang eleganteng damit, ang buhok ay nakalugay, at ang isang pamilyar na ngiti ay nakapinta sa kanyang mga labi. Si Isabel. Alex, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ako para sa'yo. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit sa tenga ni Ara, ito ay parang isang lason. Para kay Alejandro, ang pagbabalik ni Isabel ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang multong maganda, pamilyar, at mapanlinlang. Nakatayo siya roon sa harap ng restaurant, ang babaeng minahal niya ng 5 taon. Ang babaeng sumira sa kanya sa loob lamang ng 5 minuto. Ang kanyang mga salita, "Bumalik ako para sa'yo," ay tumagos sa kanyang pandinig, ngunit hindi sa kanyang puso. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Pumasok ka sa opisina. Iyon lang ang nasabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kailangan niyang ilayo ito sa mga mata ng mga empleyado at higit sa lahat, sa mga mata ni Ara. Sa loob ng kanyang opisina, umupo si Isabel sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na para bang walang nagbago. Ganoon pa rin siya, kalmado, elegante at bihasa sa pagkontrol ng sitwasyon. "Bakit ka bumalik, Isabel?" Diretsahan niyang tanong habang nanatiling nakatayo. Ayaw niyang magpakita ng kahit anong kahinaan. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting malungkot. "Dahil nagkamali ako, Alex. Nakinig ako sa mga magulang ko, sa mga kaibigan ko. Sinabi nila na hindi ka seryoso sa akin dahil hindi mo pa ako niyayayang magpakasal. Natakot ako. Nagpadala ako sa pressure." Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Pero sa mga linggong wala ka, na-realize ko na ikaw pala talaga ang mahal ko. Hindi ang singsing, hindi ang kasal. Ikaw. At handa akong maghintay, Alex, kahit gaano katagal. Ang bawat salita ay perpektong binitawan. Bawat hikbi ay planado." Naramdaman ni Alex ang isang pamilyar na kirot. Ang parehong kirot na naramdaman niya noong una silang nagkakilala. Ang galing ni Isabel na basahin ang kanyang kahinaan, ngunit may bago na ngayon, may nag-iba. Ang sakit na dulot ng pag-alis nito ay napalitan na ng isang manhid na galit. At sa ilalim ng galit na yon, may isa pang damdamin na hindi niya maintindihan. Isang imahe ni Ara na biglang pumasok sa kanyang isip. Si Ara na tahimik na nagluluto sa kusina. Si Ara na buong tapang na hinarap ang isang food critic. "Tapos na tayo, Isabel." Mariin niyang sabi. Ang boses ay walang anumang init. Tumayo si Isabel at lumapit sa kanya, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. "Alex, please." Umatras si Alex, umiiwas sa kanyang hawak. "Sinaktan mo ako. Iniwan mo ako nung panahong kailangan kita. At ngayon, babalik ka na lang na parang walang nangyari? Alam kong mali ako." Giit ni Isabel, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang perpektong mukha. "Pero lahat ng tao nagkakamali. Hindi ba't deserve ko ng second chance?" Bago pa man makasagot si Alex, may kumatok ng 3 beses sa pinto ng opisina. Bumukas ito ng bahagya at sumilip ang ulo ni Ara. "Sir Alex?" "Pinapatawag po kayo ni Sir Rico. May problema po sa delivery ng supplies," mahinang sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangan at agad niyang naramdaman ang tensyon sa loob ng silid. Nang makita ni Isabel si Ara, saglit itong natigilan. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa. Ang simpleng uniforme nito, ang buhok na nakapusod lang
ang pagod sa kanyang mukha. Isang mapanlait na ngiti ang sumiilay sa mga labi ni Isabel. "Oh, hello," sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pangmamaliit. "Sino ka? Bago mong assistant, Alex?" Naramdaman ni Alex ang pag-igting ng kanyang panga. Nakita niya ang bahagyang pagyuko ni Ara na para bang gusto nitong maging invisible. Isang damdaming hindi niya inaasahan ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Isang pagnanais na protektahan si Ara mula sa matalas na dila ni Isabel. "Hindi," sagot ni Alex. Ang kanyang tingin ay matalim na ipinukol kay Isabel bago lumingon kay Ara. Siya yung si Amara Santos, ang bago nating head chef. Nakita ni Alex ang gulat sa mga mata nilang dalawa. Si Isabel, dahil hindi niya inaasahan ang posisyon ni Ara. At si Ara, dahil iyon ang unang beses na tinawag siya ni Alex sa ganoong titulo. Ganun ba?" sabi ni Isabel, pilit nang ngumiti. "Well, nice to meet you." Tumangulang si Ara. "Sige po, sir. Aasikasuhin ko na lang po muna." Mabilis itong tumalikod at isinara ang pinto. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Alex ang lungkot na dumaan sa mga mata nito bago ito tuluyang umalis. Isang nakakabinging katahimikan ang naiwan. Binasag ito ni Isabel. "Isang chef? Seryoso ka, Alex?" Mukha siyang huminto siya na para bang naghahanap ng tamang salita. "Simple. She saved this restaurant," matigas na sagot ni Alex. Biglang nagbago ang diskarte ni Isabel. Muli siyang ngumiti, isang nangiting mas kalkulado ngayon. "Kaya nga ako nandito, Alex, para tumulong. Nakikita kong nahihirapan ng Fieros. Alam kong malaki ang nawala sa'yo at gusto kong bumawi." Kumunot ang noo ni Alex. "Anong ibig mong sabihin?" "May kilala akong pwedeng tumulong sa atin. Isang investor," sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. "Isang taong may malaking tiwala sa'yo at sa talento mo. Isang taong handang magpasok ng malaking pera para muling itayo ang Fieros, mas malaki at mas maganda pa kaysa dati." Ang alok ay masyadong maganda para maging totoo. Naging kahina-hinala si Alex. Sa mundo ng negosyo, walang bagay na libre. "At sino naman yan?" tanong niya. Ngumiti si Isabel, isang nangiting matagumpay, isang nangiti na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Alex. "Si Miguel Tan." Ang pangalang Miguel Tan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Ara na parang isang babala. Narinig na niya ang pangalang iyon mula sa mga usapan ng mga empleyado sa restaurant. Siya ang may-ari ng La Estrella, ang pinakamalaking kakompetensya ng Fieros. At ayon sa mga kwento, mortal na kaaway siya ni Sir Alex. Kaya bakit? Bakit papayag si Sir Alex na pumasok ang isang kaaway sa sarili niyang teritoryo? Nahanap ni Ara ang sagot kinabukasan sa isang pulong na ipinatawag ni Alex. Nandoon silang tatlo sa isang pribadong lamesa sa restaurant bago pa man ito magbukas. Si Alex na nakaupo sa gitna, mukhang pagod at problemado. Si Isabel na nakaupo sa tabi nito na parang isang reyna, nakangiti ng matamis. At si Ara na nakaupo sa tapat nila. Pakiramdam may isa siyang dayuhan sa sarili niyang kusina. "So, Ara," panimula ni Isabel. Ang boses ay malambing ngunit para kay Ara. Bawat salita ay may tinik. "I heard so many good things about you. Pero sa tingin ko, para mas lalong umangat ang Fieros, kailangan natin ng konting refinement. Something more sophisticated." Naglabas si Isabel ng isang folder na puno ng mga litrato ng mga pagkaing banyaga. "I was thinking, maybe we can add some classic French dishes to the menu. It's what the high-end market wants. Ang Pinoy food kasi, it's a bit too provincial for my taste." Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang provincial na pagkain na yon ang nagligtas sa restaurant na ito. Tumingin siya kay Alex, naghahanap ng suporta. Ngunit si Alex ay nakatingin lang sa mga papel.
Ang kanyang isip ay malinaw na nasa mga numero at sa pagkalugi. Tingnan natin kung anong magagawa mo, Ara. Gumawa ka ng ilang sample dishes. Pakiramdam ni Ara ay sinaksak siya. Hindi siya kinampihan. Sa harap ni Isabel, siya ay naging isang empleyado na lang ulit, hindi ang taong nagligtas sa negosyo nito. Sa mga sumunod na araw, naging anino nila si Isabel sa restaurant. Palagi itong nakabuntot kay Alex, bumubulong ng mga suhestiyon, pinapaalala ang kanilang mga good old days. Alex, darling, remember that little bistro we found in Paris? Yung may pinakamasarap na steak frites? We should try to replicate that. Sabi nito isang hapon. Sa harap mismo ni Ara, hinawakan pa nito ang balikat ni Alex. Isang kilos na sobrang natural sa kanila, ngunit parang isang sampal sa mukha ni Ara. Sinubukan ni Ara na huwag pansinin. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagluluto, sa paglikha ng mga bagong putahe na magpapatunay sa kanyang halaga. Ngunit ang lason ni Isabel ay mabisa. Isang Biyernes ng gabi, ang pinakaabalang gabi ng linggo, nagkaroon ng gulo. Ang espesyal na order ng Aklan oysters na siyang pangunahing sangkap para sa bagong appetizer na idinisenyo ni Ara ay hindi dumating. Ang dumating na delivery ay isang kahon ng mababang kalidad na tahong. Anong nangyari dito? Sigaw ng dispatcher. Ito ang nasa order slip nyo. Nagkagulo ang kusina. Si Ara, sa ilalim ng matinding pressure, ay sinubukang gumawa ng kapalit na putahe, ngunit huli na. Ang mga reklamo mula sa mga customer ay nagsimula ng dumating. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ara si Isabel sa isang sulok, nakikipag-usap kay Alex. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Si Alex, this is what I'm talking about. Hindi pa natin kayang mag-rely sa mga local suppliers. Masyadong unpredictable. Alam ni Ara sa kanyang puso na hindi ito aksidente. Kinagabihan, pagod at bigo, nagpaiwan si Ara sa restaurant para maglinis. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa locker room, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa loob ng opisina ni Alex. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng pinto. Ang boses ni Isabel ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matalas at puno ng kumpiyansa. Oo, Miguel. Everything is going according to plan. Sabi nito sa kanyang cellphone. He trusts me completely. Konting tulak na lang, babagsak na to sa mga kamay natin. Oo, si Alex. Kawawa naman siya. He's so easy to manipulate when he's desperate. Sige, I'll call you later. Napahawak si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang gasp na gustong kumawala. Ang kanyang hinala, ang kanyang takot. Lahat ay totoo. Hindi bumalik si Isabel para kay Alex. Bumalik ito para sirain siya. Nanginginig na umatras si Ara palayo sa pinto. Kailangan niyang sabihin kay Alex. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya sasabihin sa lalaking iyon na ang babaeng minahal nito ay isa palang ahas nang hindi magmumukhang siya ang kontrabida, isang selosang empleyado lang? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Alex. Hinintay niya itong matapos sa isang tawag sa telepono at nilapitan niya ito nang may pag-aalinlangan. Sir Alex, pwede po ba tayong mag-usap? Tumingin sa kanya si Alex. Ang kanyang noo ay nakakunot. Halatang abala. Tungkol saan, Ara? Kung tungkol to sa nangyari kagabi, kalimutan mo na. We'll find a new supplier. Hindi po tungkol doon, sabi ni Ara. Ang boses niya ay halos pabulong na. Tungkol po kay Ma'am Isabel. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nagbago agad ang ekspresyon ni Alex. Naging mas malamig, mas mailap. Anong tungkol sa kanya? Nag-ipon ng lakas ng loob si Ara. Sir, mag-ingat po kayo sa kanya. May narinig po ako. Sa tingin ko, hindi po siya tapat sa inyo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alex. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang batang nagsusumbong ng walang kwentang bagay. Ara,
I appreciate your concern for the restaurant. Sabi nito, ang bawat salita ay may halong condescension. Pero ang personal na buhay ko, labas ka na roon. Huwag mong hayaang maapektuhan ng selos ang trabaho mo. Hindi po ako nagseselos. Mabilis na tanggi ni Ara. Nasasaktan sa akusasyon nito. Nag-aalala lang po ako para sa inyo. Sapat na. Putol ni Alex. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Iyon ang dahilan kung bakit ka nandito. Tinalikuran siya ni Alex at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na gumuho ang anumang manipis na tulay na nabuo sa pagitan nila. Para sa lalaking ito, empleyado lang siya. Isang kasangkapan. Umalis si Ara na mabigat ang dibdib. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Dumating ang gabi at pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na serbisyo, habang nag-aayos siya sa locker room, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napahawak siya sa gilid ng locker para suportahan ang sarili. Sumunod dito ang isang aalon ng pagduduwal na pilit niyang pinigilan. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo ng mga empleyado at sumuka sa lababo. Habang nakahawak sa malamig na porselana at hinahabol ang kanyang hininga, nagsimulang mag-ikot ang kanyang isipan. Pagod, hilo, pagduduwal. Ang mga ito ay madaling isisi sa stress sa trabaho. Ngunit may isa pa. Kailan nga ba ang huli niyang dalaw? Napasinghap siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. 1 buwan. Mahigit 1 buwan na siyang delayed. Hindi maari. Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Ngunit ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Isang bulong na hindi niya kayang patahimikin. Ang gabing iyon. Ang gabing lasing si Alex matapos siyang iwan ni Isabel. Ang gabing puno ng galit at kalungkutan na nauwi sa isang bagay na hindi nila dapat ginawa. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya sumabay sa service van. Naglakad siya papunta sa isang 24 oras na butika na malapit sa restaurant. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat hakbang. Nanginginig ang mga kamay niya habang binibili ang isang maliit na kahon na maaaring magbago ng lahat. Sa maliit na banyo ng kanyang apartment, sinunod niya ang mga instruksyon sa kahon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo at tumalikod, hindi kayang tingnan. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Pakiusap, isa lang. Pagkatapos ng 3 minuto na parang 3 taon, huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na bintana ng resulta. 2 linya. Malinaw na malinaw. Hindi isang malabong anino, kundi 2 matitingkad na linyang kulay rosas. 2 linyang nagsasabi sa kanya na ang buhay niya ay hindi na kailanman magiging pareho. Napansin ni Alejandro na may nag-iiba kay Ara. Sa gitna ng stress na dulot ng pagbabalik ni Isabel at ng patuloy na banta sa kanyang restaurant, naging matalas ang kanyang pagmamasid. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Ara habang naghihiwa ito ng gulay. Nakikita niya ang pamumutla nito sa gitna ng rush hour. Minsan, nahuhuli niya itong nakasandal sa pader ng kusina. Nakapikit, na para bang pinipigilan ang isang alon ng pagkahilo. Mukhang hindi niya kinakaya ang pressure. Bulong sa kanya ni Isabel isang hapon. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang pinapanood nila si Ara mula sa salamin ng opisina. Maybe this job is too much for her, Alex. Hindi siya sumagot. Ngunit ang mga salita ni Isabel ay tumatak sa kanyang isipan. Ang kahinaan ay isang bagay na kinamumuhian ni Alex at sa mga mata niya, si Ara ay nagsisimula ng maging isang kahinaan, isang problema. Ang pag-iisip na yon ay sumabog isang gabi. Isang table ng mga VIP, mga business tycoon na personal na inimbitahan ni Isabel at Miguel Tan ang nagreklamo ng malakas. Ang reklamo, ang signature dish ni Ara, ang sinigang na salmon, ay may kakaibang lasa. Maasim na panis.
Agad na pumasok si Isabel sa kanyang opisina. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Alex, this is a disaster. Sila na nga ang posibleng sagot sa mga problema natin. Tapos ito ang ipapakain natin sa kanila? Nakakahiya. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob ni Alex. Ito na ang huling patak. Parang isang bagyo, mabilis siyang pumasok sa kusina. Lahat ng staff ay natigilan. Hinanap ng kanyang mga mata si Ara na kasalukuyang nag-aayos ng isang plato. Ara! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Sa loob ng opisina, hinarap niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Anong nangyayari sa'yo? Simula niya ang bates ay mababa at puno ng panganib. Simula nang bumalik si Isabel, wala ka nang ginawang tama. Sabotahe ba ito, Ara? Nagseselos ka ba kaya mo sinisira ang pangalan ng restaurant ko? Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi makapaniwala sa akusasyon. Hindi po totoo yan, sir. Malinis ang konsensya ko. Maayos ang pagkaluto ko sa sinigang na yon. Sinungaling. Sigaw ni Alex. Hindi na mapigilan ng sarili. Lahat ng pinaghirapan ko, sinisira mo lang dahil sa personal na drama mo. Kung hindi mo kayang maging professional, marahil hindi ka talaga nababagay dito. Isa ka lang malaking pagkakamali. Ang salitang pagkakamali ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Alex ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagtatanggol, naging sakit. At pagkatapos ay naging isang kakaibang tapang na ngayon lang niya nakita. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang boses ay matatag nang siya'y sumagot. Pagkakamali. Ulit niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Gusto mong malaman kung ano ang tunay na pagkakamali, Sir Alex? Humakbang siya palapit. Ang takot ay napalitan na ng desperasyon. Ang pagkakamali ay yung gabi na lasing ka. Ang pagkakamali ay yung akala ko may puso ka sa likod ng pagiging halimaw mo. Ang pagkakamali ay ang isiping may halaga ako sa'yo, maliban sa pagiging isang tagaluto. Bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Alex. Natigilan siya. At pagkatapos, ibinigay ni Ara ang huling pinakamabigat na suntok. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Buntis ako. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng mga hikbi. At ikaw ang ama. Ang buong mundo ni Alejandro Del Fierro ay huminto. Ang ingay mula sa labas, ang pag-aalala sa kanyang negosyo, ang anino ni Isabel, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya lang ay ang umiiyak na mukha ni Ara. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mga salitang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Buntis ako. Ikaw ang ama. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Isang responsibilidad na hindi niya hiningi. Isang pagkakatali na buong buhay niyang iniiwasan. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang lalaking laging may kontrol sa lahat ng bagay ay biglang nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Rico, ang manager, ay humamahangos. Ang muka ay putlang-putla. Sir Alex, emergency po! Sigaw nito. Ang boses ay puno ng takot. Yung table po ng mga VIP, lahat po sila nagsusuka at nahihilo. Isinusugod na po sila sa ospital. Ang sumunod na mga oras ay isang magulong bangungot. Ang dating eleganteng dining area ng Fieros ay napuno ng mga paramedic, pulis, at health inspector. Ang tunog ng mga sirena ay pumalit sa malamyos na musika. Ang amoy ng xiaoduji ay humalo sa aroma ng pagkain. Ang restaurant ay isinara. Nilagyan ng isang dilaw na closed for investigation tape sa salaming pinto nito. Isang laso na parang lubid na sumasakal sa leeg ni Alex.
Habang kinakausap siya ng mga investigador, ang kanyang isip ay lumilipad. Hindi sa mga tanong tungkol sa food safety protocols o sa mga supplier. Nasa iisang bagay lang ang kanyang focus. Isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsasara ng kanyang negosyo. Ang mga salita ni Ara. Buntis ako. Ikaw ang ama. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Ara sa isang sulok. Kinakausap din ng isang health inspector. Mukha itong pagod, takot at nag-iisa. Sa isang saglit, naramdaman niya ang isang pitik ng responsibilidad. Isang pagnanais na lapitan ito at sabihing, "Ako ang bahala." Ngunit ang damdaming iyon ay mabilis na nilamon ng isa pang mas malakas na puwersa. Ang takot. Ang takot na maging katulad ng kanyang ama. Ang takot na makulong sa isang sitwasyong hindi niya ginusto. Nang matapos ang paunang investigasyon, lumapit sa kanya si Isabel. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at suporta. "Alex, I'm so sorry this is happening," malambing niyang sabi, hinahaplos ang braso nito. "Huwag kang mag-alala. I'm here for you." Miguel is also helping. Gagamitin niya ang mga koneksyon niya para ma-manage ang press. Pagkatapos, sumulyap siya sa direksyon ni Ara. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang makamandag na bulong. "Alex, alam kong mahirap itong tanggapin, pero lahat ng ebidensya sa kanya nakaturo. Ang sinigang niya, ang biglaan niyang pagkapagod, ang sabi ng ilang staff, palagi siyang iritable nitong mga nakaraang linggo. Hindi kaya sinadya niya ito?" Ang mga salita ni Isabel ay parang mga buto ng lason na itinatanim sa isang lupang tigang na sa pag-aalala at galit. Nagugat ito agad sa isipan ni Alex. Totoo. Si Ara, ang kanyang biglaang pagbabago, ang kanyang akusasyon. Posible nga ba? Posible bang ito ay isang desperadong paraan para makuha ang kanyang atensyon? O mas malala pa, isang paraan ng paghihiganti? Pag-uwi nila sa penthouse, isang biyaheng puno ng nakakabinging katahimikan, hindi na napigilan ni Alex ang lason na kumalat sa kanyang sistema. Naabutan niya si Ara sa sala. Nakatayo sa harap ng malawak na bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Nang lumingon ito sa kanya, nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Isang pag-asang didiligan niya ng pinakamasakit na mga salita. "Magkano?" Malamig niyang tanong. Kumunot ang noo ni Ara. Ano pong magkano?" Lumapit si Alex. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito. Ang kanyang anino ay halos lumamon sa liit ng figura nito. "Magkano ang kailangan mo para mawala ka sa buhay ko?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Magkano para ayusin mo yung problema sa tiyan mo at hindi na kita makita kailanman?" Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Ara. Nakita niya ang hindi makapaniwalang sakit sa mga mata nito. Ito ay mas malala pa sa isang sampal. Ito ay isang pagwasak. Hindi yan problema." Nanginginig na, sabi ni Ara. "Anak mo to." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alex. "Anak ko o isang insurance policy? Isang tiket para makatakas ka sa kahirapan? Hindi mo ako makukuha sa drama mo, Ara. Alam ko na ang laro ng mga taong tulad mo." Kumuha siya ng checkbook mula sa kanyang drawer at walang pakundangang nagsulat. Pinilas niya ito at inihagis sa paanan ni Ara. "Iyan. Sapat na yan para sa operasyon at para makapagsimula ka ng bagong buhay. Kunin mo yan at umalis ka na." Hindi gumalaw si Ara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na malambot. Ito ay puno ng galit na ngayon lang nakita ni Alex. Dahan-dahan, lumakad siya palapit kay Alex. Ang kanyang kamay ay itinaas ni Peggy siya, hindi para sa pera, kundi para sa isang malutong,
at malakas na sampal sa kanyang mukha. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Natigilan si Alex hindi sa sakit, kundi sa gulat. Hayop ka! Sabi ni Ara. Ang bawat salita ay may bigat ng basag niyang puso. Akala ko, may konting kabutihan sa loob mo. Akala ko, naiiba ka. Pero mas masahol ka pa pala sa ama mo na palagi mong kinamumuhian. Ang huling pangungusap na yon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Alex. Pagkatapos noon, tumalikod si Ara. Ngunit bago siya maglakad palayo, may dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na kumikinang. Ang singsing. Ang singsing na dahilan ng lahat ng ito. Malinis na. Makintab. Halatang tinubos niya ito gamit ang sarili niyang pinaghirapan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng coffee table. Wala akong kailangan sa'yo. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit puno ng dignidad. Kahit isang kusing. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paalam. Hindi siya pinigilan ni Alex. Nanatili lang siyang nakatayo. Ang kanyang pisngi ay namamanhid. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Pinanood niya lang itong buksan ng pinto at lumabas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Walang dalang kahit ano, maliban sa basag niyang puso. Nang magsara ang pinto, naiwan si Alejandro Del Fierro na mag-isa sa kanyang malawak, malamig, at walang lamang penthouse. Nawala na ang ulan, ngunit para kay Alejandro, ang bagyo ay nasa loob ng kanyang penthouse. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis si Ara. Isang linggo ng nakakabinging katahimikan. Ang Fierros ay nananatiling sarado. Ang kanyang pangalan ay nadungisan sa balita. Si Isabel ay palaging tumatawag, nag-aalok ng mga salitang pampalubag loob na para na lamang ingay sa kanyang tainga. Ginugol ni Alex ang kanyang mga araw sa pagitan ng pagtulog at pag-inom. Ang mamahaling whiskey na dati niyang iniinom para sa selebrasyon ay naging kanyang kasama sa pag-iisa. Ang malawak na penthouse ay naging isang mas malaking hawla at sa pagkakataong ito, siya naman ang nakakulong. Sa bawat sulok, nakikita niya ang anino ni Ara, ang amoy ng adobo sa kusina, ang kumot na inilagay niya dito sa sofa, ang tahimik nitong presensya, at palagi ang kanyang mga huling salita. Mas masahol ka pa pala sa ama mo. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasingan, nabangga niya ang isang maliit na side table. Isang lumang picture frame ang nahulog at nabasag sa sahig. Larawan ito ng kanyang ina, noong dalaga pa ito, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Nang damputin niya ang nabasag na frame, may isang nakatuping papel na nahulog mula sa likod nito. Isa itong lumang sulat. Ang papel ay naninilaw na. Sulat kamay ito ng kanyang ina para sa kanyang ama. Mahal kong Ricardo, alam kong pareho tayong natatakot. Hindi natin ito plinano. Ngunit habang sinusulat ko ito, nararamdaman ko ang munting tibok ng buhay sa loob ko. At nawawala ang lahat ng takot ko. Hindi ito isang pagkakamali. Isa siyang biyaya. Siya ang magiging patunay ng pagmamahalan natin. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko siya ituturing na isang pagkakamali. Ang pangalan niya, Alejandro, ay nakasulat sa ibaba. Napaupo si Alex sa sahig, hawak ang sulat. Ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang ina, na iniwan ng kanyang ama dahil sa responsibilidad, ay hindi kailanman nagsisi. Itinuring siyang isang biyaya. At siya, ano ang ginawa niya? Ikinumpara niya ang sarili sa lalaking buong buhay niyang kinasuklaman at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkakatulad. Ang parehong takot, ang parehong kaduwagan. Biglang tumunog ang doorbell, sunod-sunod at nagmamadali. Sa inis, akmang hindi niya ito papansinin.
Ngunit sa pagpupumilit ng nasa labas, padabog niya itong binuksan. Isang batang kusinero mula sa Fieros ang nakatayo roon, basang-basa sa ulan at humahangos. Si Mang Lito, isa sa mga pinakamatagal na niyang staff. "Sir Alex, pasensya na po sa abala," sabi nito, nanginginig. "Pero may kailangan po kayong malaman." "Wala na akong pakialam sa restaurant, Lito," malamig na sabi ni Alex. "Hindi po tungkol sa restaurant, sir. Tungkol po kay Chef Ara." Biglang nagising ang diwa ni Alex. "Anong tungkol sa kanya?" "Sir, ako po ang inutusan ni Chef Ara na bumili ng salmon nung araw na yon," paliwanag ni Mang Lito. "Pero hinarang po ako ni Ma'am Isabel. Sabi niya, siya na daw po ang bahala. May mas maganda daw po siyang supplier. Kinuha niya po sa akin ang pera." Natigilan si Alex. "At sir, noong gabing nagkagulo," dugtong ni Mang Lito, mas nanginginig. "Aalis na po sana ako, pero may naiwan po ako sa locker. Pagbalik ko, nakita ko po si Ma'am Isabel sa may pinto ng walk-in chiller. May hawak po siyang maliit na bote. May inilagay po siya sa lalagyan ng sabaw ng sinigang. Hindi ko po alam kung ano yon, pero kinabahan po ako kaya nagtago ako." "Bakit ngayon mo lang ito sinasabi?" Sigaw ni Alex, hinawakan sa balikat si Mang Lito. "Natakot po ako, sir. Tinakot po niya ako. Sabi niya, ipapatanggal niya ako sa trabaho at sisiraan sa lahat ng restaurant sa Maynila. Pero hindi po kaya ng konsensya ko. Mabuting tao po si Chef Ara." Kasabay ng paliwanag ni Mang Lito, isa pang alaala ang bumalik kay Alex. Isang bagay na hindi niya pinansin noon. Noong gabing iyon, nakita niya si Isabel na lumabas mula sa kusina. Ilang minuto bago nagsimula ang gulo, tinanong niya ito kung anong ginagawa nito doon. Ang sagot nito, "Just checking on your brilliant chef, darling." Ang lahat ay nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Ang alok ni Isabel, si Miguel Tan, ang aksidente sa supplier, ang pagkalason, ang pagmamanipula. Isa itong malaking, masalimuot na plano. At siya sa kanyang galit at takot ay naging isang bulag na tau-tauhan. Ipinagkanulo niya ang nag-iisang taong naging tapat sa kanya. Isang nag-uumapaw na galit at pagsisisi ang pumuno sa kanya. Mas malakas pa kaysa sa anumang alak. Binitawan niya si Mang Lito at walang sabi-sabing tumakbo palabas ng kanyang unit. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit o mag-elevator. Tinakbo niya ang hagdanan pababa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat baitang. Pagdating niya sa lobby, dumiretso siya sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, humaharurot sa basang kalsada. Wala siyang plano, wala siyang direksyon. Ang tanging alam niya lang, kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang kanyang bibig ay paulit-ulit na binibigkas ang isang pangalan, isang panalangin sa gitna ng kadiliman. Ara. Ang unang sinadya ni Alejandro ay hindi si Ara. Ito ay ang pugad ng mga ahas. Kinabukasan, maaga pa lang, ipinatawag niya ang kanyang abogado at nag-set up ng isang emergency meeting sa Fieros. Inimbitahan niya si Isabel at Miguel Tan sa ilalim ng pagkukunwaring tinatanggap na niya ang kanilang tulong at investment offer para maisalba ang restaurant. Dumating ang dalawa na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Si Isabel ay nakasuot ng isang puting bestida na para bang isang anghel. Si Miguel naman ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ang anyo ng isang mananakop. Naupo sila sa opisina ni Alex sa parehong lugar kung saan niya sinira ang puso ni Ara. "Alex, darling, I'm so glad you came to your senses." Panimula ni Isabel, aabutin sana ang kamay ni Alex, ngunit iniwas niya ito. "Diretsahan na," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Ano ang gusto ninyong kapalit sa investment?" Nagkatinginan si Miguel at Isabel. "Simple lang, Alex.
sabi ni Miguel mayabang. 51% ownership. Kami na ang magpapatakbo. Mananatili ka bilang consultant syempre, para sa pangalan. Tumango si Alex na para bang sumasang-ayon. Isang magandang alok. Ngunit bago ako pumirma, may gusto lang akong iparinig sa inyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang unang boses na narinig ay mula kay Mang Lito. Nanginginig ngunit malinaw. Ikinukwento ang lahat ng nakita niya. Ang pagharang ni Isabel sa delivery. Ang paglalagay nito ng kung ano sa sabaw. Ito ay isang recorded statement na kinuha ng abogado ni Alex kaninang madaling araw. Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Ano to? Kasinungalingan. Desperado na ba yang mga tauhan mo para manira? Hindi pinansin ni Alex ang kanyang sinabi at pinindot muli ang play. Sa pagkakataong ito, isa itong boses ng babae. Oo, Miguel. Everything is going according to plan. He trusts me completely. Kawawa naman siya. He's so easy to manipulate when he's desperate. Iyon ang boses ni Isabel. Isang recording na nakuha mula sa CCTV ng restaurant na may audio sa pasilyo kung saan hindi alam ni Isabel na may nakatagong mikropono para sa seguridad. Napatayo si Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at galit. You recorded me? Hindi lang yan, sabi ng abogado ni Alex. Nagsalita sa unang pagkakataon habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Mayroon din tayong testimonya mula sa supplier ng salmon na nagsasabing binayaran sila ni Miss Vicencio para i-delay ang delivery at ang resulta ng laboratory test mula sa bote na nakuha sa basurahan ng kusina. Isang mild, non-lethal substance na nagdudulot ng panandaliang pagsakit ng tiyan. Sapat na para magdulot ng food poisoning scare, pero hindi sapat para mag-iwan ng permanenteng pinsala. Masyadong kalkulado, masyadong matalino. Bumagsak si Isabel sa kanyang upuan. Wala na siyang masabi. Si Miguel Tan, sa kabilang banda ay mabilis na tumayo. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may plano ng lahat. Talaga ba? Tanong nga ni Alex, tumayo na rin siya at hinarap ang kanyang karibal. Kahit pa sabihin nating totoo yan, ang pakikipagsabuatan sa isang krimen ay krimen pa rin. At sa tingin ko, hindi magugustuhan ng mga board members mo ang ganitong klaseng iskandalo. Natigilan si Miguel. Alam niyang tapos na ang laro. Ano ang gusto mo, Alex? Tanong ni Miguel. Ang kayabangan ay napalitan na ng pagkatalo. Gusto ko? Ulit ni Alex, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gusto ko, hindi niyo kayang ibigay. Lumakad siya papunta sa pinto. Abogado ko na ang bahala sa inyo. Idemanda niyo ako. Idemanda niyo ang isa't isa. Wala na akong pakialam. Iniwan niya silang dalawa roon sa gitna ng mga guho ng kanilang masamang plano. Ngunit ang paghihiganti ay walang lasa. Hindi ito nagdulot ng kasiyahan kay Alex. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kawalan. Ang kanyang unang hinto ay ang eskinita kung saan niya unang nakita si Ara. Ang gulo, ang ingay, ang amoy. Lahat ay pareho pa rin. Ngunit ang apartment nito ay sarado na. Walang tao. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Ang mga tsismosang dati ay takot sa kanya, ngayon ay tinitingnan siya ng may awa at pag-aalala. Naku sir, umalis na po si Ara, sabi ng isang matandang babae na nagtitinda sa isang maliit na sari-sari store. Isang linggo na po ang nakakaraan. Nagpaalam po siya sa akin. Umiiyak nga po sabi niya. Uuwi na daw po siya sa probinsya nila. Saan pong probinsya? Desperadong tanong ni Alex. Nagkibit balikat ang matanda. Hindi po niya sinabi iho. Ang sabi lang niya, sa isang lugar kung saan payapa, kung saan malayo sa lahat ng sakit. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Alex. Nawalan siya ng direksyon. Paano niya hahanapin ang isang tao na ayaw magpahanap?
Bumalik siya sa kanyang kotse. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos. Habang nakaupo roon, napatingin siya sa glove compartment. Binuksan niya ito at nakita ang mumurahing cellphone na ibinigay niya kay Ara. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito itinapon. Binuksan niya ito. May iisang numero lang sa contacts. Tito Boyet. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Itinaas niya ang telepono at pinindot ang call button. Sa unang ring, akala niya ay walang sasagot. Ngunit sa ikatlong ring, may isang magaspang na boses na sumagot sa kabilang linya. Hello? Sino to? Hindi alam ni Alex kung ano ang sasabihin. Tito Boyet? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Alejandro po ito. Alejandro Del Fierro. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong mahanap si Ara. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Bakit? Para saktan mo na naman ba ang pamangkin ko? Ang hangin sa probinsya ay malinis at sariwa. Puno ng amoy ng dagat at ng mga bulaklak ng kalachuchi. Dito sa maliit na bahay na inuupahan ni Ara sa Batangas, natagpuan niya ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa paglalakad sa dalampasigan habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang bawat hapon ay ginugugol niya sa pagtulong sa isang maliit na karinderya sa tabi ng daan, kung saan ang may-ari, si Aling Nena, ay itinuring na siyang parang sariling anak. Dito, hindi siya si Chef Ara ng Feroz. Hindi siya ang babaeng magnanakaw. Dito, siya lang si Ara, isang babaeng nagdadalang tao. Sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay madalas na humahaplos sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang inspirasyon. Sa bawat sipa na kanyang nararamdaman, naaalala niya na hindi siya nag-iisa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gulay sa kusina ng karinderya, narinig niya ang boses ni Aling Nena mula sa labas. Ara anak, may bisita ka. Kumunot ang noo ni Ara. Sino naman ang bibisita sa kanya dito? Ang tanging nakakaalam ng kanyang kinaroroonan ay ang kanyang Tito Boyet, na nangako namang hindi sasabihin kahit kanino. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at lumabas mula sa kusina. At doon, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng alikabok ng daan, ay ang isang figurang hindi niya inaasahang makikita muli. Si Alejandro Del Fierro. Hindi na ito ang lalaking nakilala niya. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. May mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, mga anino ng pagsisisi at pagod. Ngunit ang pinaka-nag-iba sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang naroon na lang ay isang malalim, nakikiusap na kalungkutan. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Ara. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Hindi lumapit si Alex. Nanatili siyang nakatayo sa malayo, na para bang natatakot siyang baka tumakbo si Ara palayo. Ara, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos kinakain ng hangin. Alam kong wala akong karapatang magpakita dito. Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan mong malaman. Huminga siya ng malalim. Nalaman ko na ang lahat, sabi niya. Tungkol kay Isabel, tungkol kay Miguel, tungkol sa paninira nila sa'yo. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa lahat. Nakinig lang si Ara. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakalagay sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pero hindi yan ang pinunta ko dito. Pagpapatuloy ni Alex, hindi ako nandito para linisin ang pangalan mo dahil hindi naman ito nadungisan. Nandito ako para sa sarili ko.
Nagsimula siyang maglakad, hindi palapit kay Ara, kundi sa gilid ng daan, nakatalikod dito. Buong buhay ko, kinamuhian ko ang ama ko. Kinasuklaman ko siya sa pag-iwan niya sa amin. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging katulad niya. Pero yun pala, ako pa ang naging mas masahol. Iniwan ka niya noong buntis pa lang ang nanay ko. Ako, sinaktan kita habang alam kong dinadala mo ang anak ko. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Takot na takot ako, Ara. Takot na takot akong magkamali. Takot akong masaktan. Takot akong hindi maging sapat. At dahil sa takot na yon, sinaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Dahil alam kong hindi ko yon deserve. Nandito lang ako para sabihin sa'yo na nagsisisi ako. At kung may isang bagay man akong pinagsisisihan sa buong buhay ko, iyon ay ang pagkawala sa inyo. Pagkatapos noon, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng mga alon sa di kalayuan ang maririnig. Dahan-dahang lumingon si Alex at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang mga luha at kamaningana sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng pagkukunwari. Ito ay mga luha ng isang taong wasak. Sa halip na isang singsing o isang checkbook, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, ordinaryong susi. Inilapag niya ito sa isang maliit na mesang kawayan sa pagitan nila. Susi yan ng Fieros, sabi niya. Ipinangalan ko na sa'yo. Sa legal na paraan, sa'yo na ang restaurant. Gawin mo ang gusto mo. Kahit ibenta mo pa, isang maliit na paraan lang para itama ang mga pagkakamali ko. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa kotseng naghihintay sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang pag-asang lilingon pa si Ara. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang likod na papalayo, naramdaman ni Ara ang isang maliit na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng luhang hindi niya namalayang pumatak na pala, at tinawag ang kanyang pangalan. Alejandro! Huminto si Alex sa paglalakad, ngunit hindi ito lumingon. Dahan-dahang lumakad si Ara, palapit sa kanya. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Paano ko malalaman na hindi mo na kami sasaktan ulit? POV, Alejandro Alex Del Fierro. Ang tanong ni Ara ay tumagos sa kaluluwa ni Alejandro. Mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang harapin ang mga mata nito habang sinasagot ang tanong na yon. Dahil ang sagot ay wala sa kanyang mga salita. Hindi mo malalaman. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan ng katotohanan. Walang anumang salita ang makakapaggarantiya niyan. Ang tanging maibibigay ko lang ay ang bawat araw ng natitirang buhay ko para patunayan yon sa'yo. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang paglalakad, hindi umaasang susundan pa siya. Ang bawat hakbang palayo ay isang parusa. Ngunit ito ang tamang gawin. Kailangan niyang hayaan si Ara na maging malaya. Nasa tabi na siya ng kanyang kotse nang marinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. At pagkatapos, isang mahinang hawak sa kanyang braso. Umuwi na tayo, sabi ni Ara. Napalingon si Alex, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Nakita niya si Ara. Nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay namumugto, ngunit ang tingin ay matatag. Umuwi? Ulit niya, na para bang isang salitang banyaga. Tumango si Ara. Sa bahay natin. POV, Amara Ara Santos. 6 na buwan ang lumipas. Ang Fieros ay muling nagbukas, ngunit may bago ng pangalan. Sa harap,
Sa isang eleganteng sulat kamay na gawa sa kahoy, nakasulat ang "Aking Tahanan". Ang loob ay hindi na kasing lamig ng dati. May mga halaman sa bawat sulok. Ang mga ilaw ay mas mainit. Ang mga lamesa ay may maliliit na plorera na may sariwang bulaklak. Ang menu ay isang perpektong pagsasama ng tradisyonal na lutong Pilipino at ng modernong panlasa. Isang testamento sa talento ni Ara at sa pagiging bukas ni Alex. Si Ara, na malaki na ang tiyan, ang nananatiling head chef at may-ari. Siya ang puso ng restaurant. Si Alejandro naman ang naging general manager. Siya ang utak. Bawat gabi, makikita siya. Hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng long-sleeved shirt na nakatupi hanggang siko. Personal niyang kinakamusta ang mga customer. Inaalam kung masaya ba sila sa serbisyo. Tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya nagagalit. Ang kanyang mga mata ay palaging hinahanap si Ara sa gitna ng abalang kusina. At kapag nagtama ang kanilang mga paningin, isang maliit na ngiti ang palaging naipapalitan. Isang hapon, ilang linggo bago ang inaasahang panganganak ni Ara, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Tito Boyet. Mukha na itong malinis at malusog. Katatapos lang niya sa isang 6 na buwang rehabilitasyon. Ara anak. Alex, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko. Sinalubong siya ni Ara ng isang mahigpit na yakap. Tapos na po yun, Tito. Ang importante, nandito na po kayo. Tumingin si Alex kay Tito Boyet at inilahad ang kanyang kamay. Welcome back, Tito. May pwesto po para sa inyo sa kusina kung gugustuhin nyo. Iyon ang pagpapatawad. Iyon ang paghilom. POV, Alejandro and Amara. Gabi na. Ang restaurant ay sarado na. Ang penthouse na dati malamig at walang buhay ay isa ng tahanan. Isang kwarto ang inihanda nila. Ang dating opisina ni Alex ay isa ng nursery, pininturahan ng malambot na kulay dilaw. Sila mismo ang nag-assemble ng kuna. Sila ang pumili ng maliliit na damit. Nakaupo si Ara sa isang rocking chair habang si Alex ay nakaluhod sa kanyang harapan. Dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga paang manas. Salamat! Biglang sabi ni Ara. Tumingala si Alex. Para saan? Sa lahat. Sagot ni Ara. Hinahaplos ang buhok nito. Sa pagpili mong bumalik. Sa pagpili mong magbago. Ngumiti si Alex. Isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Hindi ako ang nagbago, Ara. Kayo ng anak natin. Kayo ang nagbago sa akin. Kayo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa malaking tiyan ni Ara at hinalikan ito. Hello, baby! Bulong niya. Si Papa ito. Hinihintay ka na namin. Biglang naramdaman ni Alex ang isang malakas na sipa mula sa loob, direkta sa kanyang pisngi. Napatawa silang dalawa. Isang tawang dalisay at puno ng kaligayahan umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na tahanan. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Ara. Ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Hindi na nila kailangan ng sing-sing para patunayan ang kanilang pag-ibig. Ang kanilang patunay ay nasa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, at sa munting buhay na malapit nang dumating. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng syudad sa labas. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng pagkakamali, natagpuan nila hindi lang ang pag-ibig, kundi ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo, bulong ni Alex. Mahal na mahal ka rin namin, sagot ni Ara. Aking tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alejandro at Amara.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pag-iyak, pagkainis, at pag-asang ating pinagsaluhan sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging malapit din sa aking puso ang bawat isa sa kanila. Naramdaman ko ang bigat ng galit ni Alex at ang bigat ng pasanin ni Ara. Inasam kong maipadama sa inyo na kahit sa pinakamadilim na simula, mayroong liwanag at pag-asa na laging naghihintay. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon at sa paghahanap ng lakas para bumangon muli mula sa pagkakamali. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang tao. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat.